Hello, greetings mga kababayan. Halinawa, no, sa oras nito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay, o sa mga baguhan pa lang po, no? Ito po muli sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is a pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Ang ating pong napag-usapan o natatalakay sa ating mga videos ay huwag po nyo i-consider as legal opinion. Consider a discussion for information and academic purposes only. Kung kayo may compelling legal issues, always consult your lawyer in your community. Okay. Palagi nating sinasabi, no, ang ating mantra sa ating channel, no, ay lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay. Ang ating pong mantra for today, yung ating dagdag kaalaman, ay palagi po nating maaaring narinig natin ito, usually po sa mga abogado po ito, no? Ang tinatawag nating aksyon reinvindicatoria. So, siyempre, ano ba yan? So, Greek yan sa mga sa wala mga legal background, no? Ito po ay cause of action, no? Or basihan, no? Na kung saan ang basihan sa pagpapail ng kaso ng isang tao sa korte ay yung tinatawag natin action reinvindicatoria. Ang ibig sabihin po nito, no, ay cause of action for the recovery of ownership and possession of the property. So halimbawa, meron kayong property at ito'y na-occupy ng ibang tao, okay? At hindi kayo nakaposisyon, nag-squat sila, okay? At sinasabi nila, hindi, kami ang may-ari nito, okay? Meron naman po kayong pruweba, katibayan, na kayo talagang may-ari niyan, okay? Ay pwede po kayo mag-file ng complaint or petition sa korte for action reinvindicatoria with damages upang sa ganun, ma-recover po ninyo ang tinatawag natin possession at saka yung inyong ownership sa nasabing lupa. Okay. At ang ating pong topic for today, no, ay related po rito, no? Because it has something to do with real properties. Usually po ang ating pong topic dito, no? Kasi sa base sa sulat sa atin, meron po silang co-ownership. Pag sinabing co-ownership ay sa isang titulo o sa isang tax declaration certificate, no? Ay sila yung co-owner, sila yung dalawa yung nagmamay-ari, okay? Or it could be more, okay? So pag sinabing co-owner, sila yun, okay? In the absence of ano ba yung percentage ng kanilang co-ownership, ay the law presumes na 50-50 sila. So in this particular case, no, itago na lang natin sa pangalang, sabi niya, si Cedro Uy. Okay. Sabi niya, yung kanya dong owner ay ayaw pumirma ng deed of partition, yung co-owner niya, ano? So, ano daw po ang kanyang gagawin? Ibig sabihin kasi, gusto niyang ibenta, hindi niya maibenta, gusto niyang develop yung kanyang party, ayaw daw pumayag yung mga co-owners. Okay. Before that, bakit ba, saan ba nagkakaroon ng posibleng senaryo, nagkaroon ng co-ownership? Simple lang yan. Pinakaano dyan sa lahat ay yung mana. Okay? Pag kayo ay nagkaroon ng nagmana ang property at wala kayong partition, lahat po na tagapagmana ay sila po ay nakalagay doon sa titulo. Okay? Sa titulo or tax declaration certificate ng lupa. Sila ay considered na co-heirs or co-owners. Okay? Meron din naman na hindi mana pero nagkasundo yung dalawa na o sige, bibilhin natin yung lupa kaya lang 50-50 tayo or 60% sa iyo, 40% sa akin kasi hindi ko kayang bayaran ng full. Hati na lang tayo. So pag nagkaroon ng bilihan, depende sa usapan nila, it could be 50-50 or 60-40 or 30-70. Sila po ang dalawa, pangalan po nila ang nakalagay doon sa titulo, okay? Or sa tax declaration certificate ng lupa, okay? So ito na yung co-ownership. Itong sulat sa atin ngayon, sabi niya, ayaw daw pumayag yung kanyang co-owners. Ano daw ang gagawin niya? Well, tanda po natin, no, sa ilalim ng ating batas, particularly yung ating Article 494 na ating Civil Code, ay pinagbabawal po doon na hindi po pwede na hindi pwedeng pagbawalan yung isang co-owner na may obligasyon siya na hindi pwedeng hatiin yung kanilang co-ownership, no? In fact, in the absence of an agreement, okay, ang any co-owner, no,
can file a petition in court or can demand partition. Hatiin nila yung kanilang properties, okay? Yung kanilang co-ownership para magkaroon sila ng kanya-kanyang titulo or kanya-kanyang tax declaration certificate. Kasi nga naman, mahirap pag may co-ownership kasi pag ibebenta nung isa yung kanyang share, okay? Kailangan pang pipirma pa yung isa, no? So maraming complication. O kaya gustong yung isa i-develop yung kanyang yung kanyang parte ng kanilang ownership, hindi niya ma-develop dahil ayaw pumayag nung isa. Okay? Dahil hindi pa na-parties. Okay? So, ang gagawin ninyo, pag ganyan, ay you can demand partition. Okay? Pag hindi po talaga papayag, okay? Ay pwede kayong pumunta sa korte o nasibker. Kailangan mo na pumunta kayo sa inyong barangay. Okay? Pag wala pong pag-ayos sa inyong barangay, ay pwede kayo humingi ng certificate to file action. Okay? Ngayon, meron bang instance na pwedeng payagan na hindi muna maghatiin yung property? Pwede po, basta may kasulatan po yan at hindi po lalampas sa 10 years. Ibig sabihin, it's okay na mayroong kayong kasulatan na hindi muna chap-chapin yung inyong co-ownership, okay? For period of 10 years. Paglampas ng 10 years, pwede bang i-renew? Pwede pa rin po, okay? In the absence of any written agreement on partition, okay? Pwede po 'yon na na any one of the co-owners can demand partition, okay? Usually po ito yung nagkakaroon ng problema kung mayroong halimbawa may building na doon, okay? Paano nila chop-chop yung building kung halimbawa yung building nila ay nasa gitna ng kanilang property. So that could pose a problem, okay? But as a rule, no? Tandaan po natin, okay? Any co-owner, it could be a co-heir, ka-co-heirs ba ninyo o ka-co-owner ninyo, has the right to demand for partition. So anong gagawin para magkaroon ng partition? Magpa-survey muna kayo sa geodetic engineer upang sa ganon ay magkaroon kayo ng subdivision and lot plan, no, with technical description, with approved technical description galing sa Land Management Bureau. Okay? So ito po, at dito, pag meron na po kayong subdivision and lot plan with approved technical description, ito na po yung maging basihan ninyo para pumunta kayo sa Register of Deeds, magkaroon kayo ng partition agreement, okay? Ipanotaryo nyo po ito at i-file po ninyo yan sa Register of Deeds. Of course, maaaring meron din pong kaakibat na tax incident yan. It could be yung tinatawag nating documentary stamp tax, okay? Na dapat bayaran plus yung transfer tax plus yung registration fee. Yun po ang inyong babayaran, okay? Yan po ang ating tatanda, no? So mga co-heirs, mga co-heirs, mga co-owners, no? Ay ini-encourage kayo na wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, ay hangga't maaari ay i-chop-chopin na ninyo, ihiwala ninyo ang inyong mga share ninyo sa property upang sa ganon ay hindi po kayo magkakagulo. Lalo pa kung halimbawa ay nawala kayo, knock on wood, tapos ang inyong mga heirs ninyo ay sinasabi na, ay teka muna, ang parte ng aking magulang ay doon sa north, ay ayaw ko dito sa south. So, mayroon pong pagkakaroon ng, yan po ang pagkakaroon ng alitan, no, ng mga co-owners at inyong heirs ninyo. Kaya habang maaga po, no, ay mag-agree na kayo na hiwalay ang inyong co-ownership, parti-partihin. Pag hindi pumayag, no choice na po kayo, kundi maghabla muna sa barangay. Pag walang pangyayari, ay humingi kayo ng certificate to file action at mag-file na kayo ng petition ng korte for partition. Okay? So hanggang dito na lamang, no, sa mga viewers po natin, no, subscribers o yung hindi pa nakapag-subscribe, please always click, no, yung ating subscribe button, ating share and like buttons para at i-click din po ninyo yung notification bell upang sa ganon, no, ma-inform kayo kung meron tayong mga update at i-share ninyo sa ating mga kababayan, kamag-anak yung ating napag-usapan upang sila rin ay magkaroon po ng kaalaman, no, sa ating batas. Tulad nating sinasabi, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Hanggang dito lang muna tayo, ha? At see you in the next video. Maraming salamat.